Hindi, ayoko. Kahit 100,000 pang sahod ng seaman, ayoko pa rin. Mga manlulokong mga yan. Yun ang sunod-sunod na sabi ni Catherine. Pinag-uusapan kasi ng kaklase niya si Leo, ang seaman na ka-text ni Anika. Naiinis siya sa dalaga, masyadong kilig na kilig, nagpapadala sa mga pangbobola ng binata. Ayaw mo talaga? Kahit kilalanin mo lang yung kaibigan ni Leo para double date tayo. Ikaw talaga, ang harsh mo naman sa mga seaman. No boyfriend since birth ka nga. Okay naman mga seaman kapag nakatuluyan mo, mas maganda pa kasi sure na stable ng buhay mo. Ang laki kaya ng kita ng mga seaman. Giit pa ni Anika. Nangilabot naman agad si Catherine. Kahit mga ngalakal o basurero ang maging asawa ko, ayos lang. Basta wag lang seaman. Ayoko ng mga manloloko. Mas gusto ko pa ng lalaking mahirap pero mahal ako. Hindi yung lalaking kaya kong tapalan ng pera pero grabe naman kung mang babae. Huwag na lang hindi ako kukuha ng batong ipupukpok sa ulo ko. Hindi rin alam ni Catherine kung bakit naging ganoon katindi ang pag-ayaw niya sa mga seaman. Marami lang talaga siyang naririnig na kwento tungkol sa mga ito. Katulad na lang ng kapitbahay niya na ipinagpalit ng asawang seaman sa kabit. May isa pa nga na ganoon din, kaso martir naman ang asawa. At sa mga naririnig ni Catherine, ayaw niya nang subukan pa. Isang date lang naman, kikilalanin mo lang naman Hindi naman masamang tao kapag sinabing seaman. Bilis na Catherine, para naman may kasama ako makipag-date. Pilit pa ni Anika. Umiling si Catherine. Sorry, pas talaga. Hindi ko bet ang mga seaman. Saka wala rin naman akong panahon magkaroon ng boyfriend. Medyo wala pa sa isip ko. At may trabaho pa ako kaya sige, mauna na nga ako sa'yo. Napabuntong hininga na lang si Anika. Oh, sige, hindi na kita pipilitin. Ingat ka girl. Tumango naman si Catherine. Good luck sa date ninyo ni Leo. Enjoy ka na lang. Lumabas na ang dalaga sa campus. Napatingin siya sa kanyang relo. Mahaba pa naman ang oras niya. Hindi naman din rush hour, kaya hindi masyadong traffic. Dahil sa trabaho, 4 na subject lang ang kinuha niya sa taon na yon. A regular student si Catherine sa kolehiyo. Wala siyang choice dahil may trabaho pa siya sa mall bilang sales lady. Hindi naman siya pwedeng tumigil sa trabaho. Wala siyang pangtusto sa kanyang pag-aaral. Ayaw niya rin namang gastusan siya ng kanyang lola. Kaya kahit matagal at parang pakislap-kislap ang pagpasok niya, ginagawa niya pa rin. Mahalaga lang naman sa kanya makatapos at magkaroon ng diploma. Nang makasakay ng bus, hindi masyadong puno. Malapit lang naman ang babaan ni Catherine, kaya sa malapit lang siya umupo. Napatingin siya sa lalaking katabi niya. Nakasuot ng cap, tulog at halos gawin ng kumot ang kortina sa bus. Bahagya siyang natawa. "San ka, miss?" tanong ng konduktor. Kinuha niya agad ang pera sa wallet. "Fairview lang kuya." Biglang nagpreno sa bus, nahulog tuloy ang mga barya niya sa wallet. Napapikit si Catherine sa inis. Kailangan niya patuloy pulutin isa-isa lahat. Yumuko siya at pilit na inabot ang iba. Mayroon pang barya sa ilalim ng upuan. Kakayuko niya, napahawak tuloy siya sa hita ng lalaki. Pareho silang nagulat. Lumayo naman agad sa kanyang binata. Animoy diring-dire. Lihim siyang napairap. Suminghap si Catherine at hindi tumingin sa mukha ng lalaki. "Sorry, may nahulog kasi mga barya sa ilalim. Sayang, 20 rin yun." Tumikhim ang lalaki at malalim ang boses na nagsalita. "Ako nang kukuha para sa'yo." Yumuko ang binata para ito nang kumuha. Napahinga naman siya ng malalim. Nang hawak na nga siya ng hita nito, tinulungan pa siyang mamulot ng barya. Nahihiya si Catherine na naistorbo niya ang pagtulog ng estranghero. "Miss, eto na." Inabot nito ang barya sa kanya. Bahagya siyang ngumiti nang hindi ito tinitingnan. "Salamat, pasensya na." Tumango lang ang binata. Humalukip-kip at tumingin sa bintana. Mukhang malapit na itong bumaba, kaya hindi na rin tinuloy ang pagtulog. "Oh, Fairview!" anunsyo ng konduktor. Malayo pa lang tumayo na agad si Catherine. Kaso, kota na talaga siya sa lalaking katabi niya kanina. Nawalan siya ng balanse dahil sa pasaherong nakipag-unahang makababa. Naka-heels pa naman siya. Kung hindi siya nasalo ng binata, baka bumagsak na siya.
Okay ka lang? Baritonong tanong nito. Tumango naman si Catherine. Oo, ayos lang. Salamat. Umayos agad siya ng tayo. Nahihiya na siya sa estranghero, kaya dire-diretso na siyang bumaba ng bus. Nang makatawid siya papunta sa mga kainan ng mga bus at jeepney drivers, nasira naman ang takong ng kanyang sapatos. Ano ba namang araw to? Bakit ang malas? Naiinis niyang tinanggal ang isang sapatos at umupo sa isang bangko. Hi miss, anong problema niyan? Ako na nga ayos. Saad ng driver na nasa tabi niya. Napairap siya. Manong, tigilan mo ako ha. Hindi ako pick me girl. Kawawa naman ang asawa at mga anak mo kapag ganyan ka. Tumayo na si Catherine. Medyo lumayo sa maraming tao. Pumunta na lang siya sa madalas niyang kainan doon. Oh, anong nangyari sa sapatos mo? Tanong ni Edwin, anak ni Aling Ellie. Natanggal yung takong sa basyata na sira. Mamaya na nga to. Pa-order muna ng kanin. Anong ulam meron kayo ngayon? Tanong ni Catherine sa binata. Sumagot naman ito. May kaldereta, giniling, sinigang, adobo, may ginatang gulay, pritong isda sa kalaing. Anong gusto mong ulam? Adobo na lang. Ayokong kumain ng mainit ngayon. Sobrang init, pagpapawisan lang ako. Saad ni Catherine. Pinaghanda naman agad siya ni Aling Ellie at si Edwin naman ang nagdala sa kanya. Doon siya madalas bumibili ng tanghalian. Kalahati lang kasi ang pinapabayad sa kanya. Kilala ni Aling Ellie ang kanyang lola dahil parehong usherette sa simbahan. Singer naman si Edwin sa choir kaya nakilala niya rin. Masungit siya sa mga lalaki pero hindi kay Edwin. Mahiyain at mabait naman kasi ito. Papasok sa trabaho mo mamaya? Tanong ng binata sa kanya. Tumango siya at nagsimulang kumain pagkatapos manalangin. Oo, mabuti nga at maagang natapos ang klase ko. Ikaw, bakit ka nandito? Wala ka bang pasok? Bahagyang ngumiti si Edwin. Hindi pumasok yung tindera ni Mama. Kaya nag-absent na muna ako. Alam mo naman si Mama, sumasakit ang likod kapag nagbubuhat. Tumingin sa kanya si Aling Ellie. Dahan-dahan sa pagkain. Ikaw naman kasi, Neng, bakit ba nagtatrabaho ka pa? Kaya ka naman pag-aralin ng lola mo. Tumingin naman siya rito. Medyo nahihiya na po ako kay Lola. Matanda na po siya at umaasa na lang sa pensyon. Saka gusto ko rin po ng sariling pera. Okay na rin naman po ito. At least natututo po ako sa buhay at hindi laging sheltered. Ganoon siya pinalaki ng kanyang lolo at lola. Parehong teacher at stricto sa kanya. Noong high school, namatay ang kanyang lolo. Kaya ang lola niya na lamang ang kasama niya. Sa pensyon sila nito umaasa at ayaw niya nang makihati pa. Para lang naman yon sa kanyang lola. Mabuti nga't pinayagan si Catherine na magtrabaho. At least medyo nakakapag-adjust na siya sa paligid. Marunong na rin siyang makisama sa ibang tao kahit papaano. Maya-maya, umalis si Edwin. Pagbalik nito, may dala ng shoe glue. Kinuha agad ng binata ang sapatos niya at sinubukang ayusin. Ako na niyan. Nakakahiya, baka maamoy mo pa ang amoy ng paa ko. Saad ni Catherine. Mahinang tumawa si Edwin. Ayos lang, wala namang amoy. Madali lang naman to. Ako nang mag-aayos para sa'yo. Kumain ka na lang dyan. Katatapos niya lang kumain, naayos na ni Edwin ang kanyang sapatos. Nangingiti niyang sinuot yon. Napakamaalalahanin talaga ng kaibigang binata sa kanya. Tumayo na siya pagkatapos uminom ng tubig. Sige, mauna na ako. Papasok pa ako sa trabaho. Kita na lang tayo sa simbahan bukas. Umalis na siya roon. Naglakad lang siya sa overpass. Pagkarating sa department store, pumunta na agad siya sa locker room. Doon siya nagpalit ng damit. Tiningnan niya ang relo. May 10 minuto pa siya. Oh, nandito ka na pala. Saad ng kaibigan at katrabaho niyang si Naomi. Abala pa rin si Catherine sa pag-aayos ng makeup at buhok. Oo, ang hassle nga Ang daming nangyari sa daan. Nasiraan pa ako ng sapatos. Mabuti na lang inayos ni Edwin para sa akin. Napalingon si Catherine kay Naomi. Nagsusuot na ito ng ID. Sabay lang ang shift nila pero mukhang problemado pa rin. Gigil na gigil itong nagtatype sa cellphone. May problema ba? Tanong niya sa dalaga. Napabuntong hininga si Naomi. Eto kasing boyfriend ko nakakaasar. Hindi nagre-reply sa mga text at tawag ko.
Nang bababae na naman siguro. Napailing si Catherine. Bakit pa ba pinipilit? Ilang beses ka na namang niloloko niyan? Napakagatlabi si Naomi. Mahal ko 5 taon ng relasyon namin. Mahirap bitiwan yung Catherine. Wala naman siyang experience sa mga manloloko. Hindi naman nagloko ang nanay niya. Nag-asawa lang ng iba pagkatapos pumanaw ng kanyang ama. Kung may hinanakit man siya, yon ay nang iniwan siya nito sa lolo at lola niya para sa bago nitong pamilya. Ayaw lang talaga ni Catherine maging martir pagdating sa pag-ibig. Hindi siya mananatili sa isang pagmamahal na kaya lang siyang saktan ng paulit-ulit. Hindi na matatawag na pag-ibig yon para sa kanya. Bahala ka, pero ikaw din Naomi, mapapagod ka dyan. Yang pagtitiis mo, isang araw, magigising ka na lang. Parang manhid ka na sa lahat ng ginagawa ng boyfriend mo sa'yo. Komento niya bago lumabas ng locker room. Pumunta na si Catherine sa station niya. Sa shoe section siya ng araw na yon. Pinaayos na agad sa kanya ang mga sapatos na sale sa labas. Nang matapos ang gawain, wala na siyang ibang ginagawa. Na-attract siyang umupo sa couch pero bawal naman sa kanila yon. Sir, may kailangan po ba kayo? Magilaw niyang tanong sa lalaking lumapit sa shoe section para sa mga lalaki. Bibili lang ng sneakers at leather shoes para sa kapatid ko. Malalim ang boses na sagot nito. Pamilyar kay Catherine ang boses ng binata. Nagkatinginan sila. Pareho silang nagulat nang makitang isa't isa. Ang customer lang naman, ang lalaki na katabi niya sa bus kanina. Oh, ikaw pala yan, sir. Magilaw niyang sabi. Kailangan ni Catherine makipag-chit-chat para makabenta. Masungit siya sa personal na buhay, pero dahil sales lady siya, kailangan niyang maging engaging at hospitable sa iba't ibang klase ng tao. Umawang ang bibig nito. Ikaw nga. Tumikhim si Catherine. Nandito po ang mga sneakers namin, sir. Para sa leather shoes, nandun naman po. Ano pong gusto niyong unahin? Ipinunas ng binata ang palad sa pantalon nito bago iabot sa kanya. Brian! Kumunot ang noo ni Catherine at medyo nabitin ng ngiti. Sir? Umayos ng tayo si Brian. Ako si Brian. Anong pangalan mo? Tinignan niya ang kamay ng binata bago ang mukha. Napangiti si Catherine. Hindi niya batid pero mukha itong cute sa paningin niya. Mukha rin namang mabait kaya wala naman sigurong masama kung makipagkilala siya. Saglit niyang tinanggap ang kamay nito. Hello, Sir Brian. Ako po si Catherine. Napangiti naman ang lalaki at marahang tumango. Sneakers muna ang titingnan ko. Inilahad naman agad ni Catherine ang daan papunta sa mga sneakers. Hinayaan niyang magtingin-tingin si Brian sa mga estante. Marahan lang naman siyang sumusunod sa likod nito, kaso ang tagal talaga nitong pumili. Maya-maya, lumingon si Brian sa kanya. Nahihirapan akong pumili, Catherine. Medyo tumaas ang mga balahibo niya sa pagbanggit ni Brian sa kanyang pangalan. Ano po bang partikular na sneakers ang hinahanap ninyo? Sumagot naman ito. Yung bagay sana sa lahat ng damit at matibay na rin. Palagi ako nasisiraan ng sapatos. Mabilis ako maglakad at mabibigat ang hakbang. Kaya kapag hindi pudpud agad, natatanggal naman ang kapit ng tahi. Tumango naman si Catherine. Usually po kasi ang mga customer, mas prefer po nilang black or white na shoes kasi mas nababagayan po yon sa kahit na anong outfit. Tumango naman si Brian. Sige, yung black sneakers na lang. Madumihin kapag puti. Sige po, kukunin ko para sa inyo. Maupo muna po kayo dun sa couch. Ano po bang size ng paa niyo, sir? Tanong niya pa. Sinagot naman siya nito. Iniwan niya muna at kumuha ng stock ng mga itim na sneakers. 4 na box ang kanyang dala pagbalik niya. Lumuhod siya sa paanan nito at inilabas ang mga sapatos. Sige na sir, hubarin mo na po yung sapatos ninyo. Tulungan ko na po kayong magsukat ng sapatos. Ha? Ako na, nakakahiya. Kaya ko na. Agad na pagtutol ni Brian. Tipid siyang umiti. Hindi po, sige na po sir, akin na po ang paa ninyo. Walang nagawa si Brian nang hawakan niya ang paa nito. Inayos niya ang sintas ng sapatos. Pinasubok niya rin na ilakad nito. Medyo masikip sa hinliliit. Maliit yung entrada. Saad ni Brian. Kinuha agad ni Catherine ang sapatos na may pinakamalaking entrada. Opo ka ulit sir, eto po, subukan natin.
Habang hinuhubad niya ang sapatos, muling nagtanong si Brian. Naka-school uniform ka kanina. Working student ka? Tumango naman siya agad. Opo. Anong year at ilang taon ka na? Tanong agad nito kaya napatingin na siya. Bahagya naman itong umiwas ng tingin. Sorry, masyado akong maraming tanong. Huminga ng malalim si Catherine. Second year business ad at major in marketing management. At 22 na ako. Sige na sir, suotin niyo na po ito. Sumunod naman agad si Brian. Sorry. Batid ni Catherine na nadama ng binatang kailangan niyang i-dismiss ito. Medyo naiilang na siya sa usapan. Bukod doon, nasa trabaho pa siya. Pwede siyang makipag-usap at maging magiliw sa customer pero personal details na ang tinatanong ni Brian sa kanya. Ilang sandali pa, nakapili na rin naman ito ng sneakers. Tinulungan niya na rin sa paghanap ng leather shoes para sa kapatid nito. Pagkatapos nitong magbayad, humarap si Brian sa kanya. Salamat! Medyo nahihiyang sabi ng binata. Tumango naman siya at tipid ng ngumiti. Salamat din sir, balik po kayo. Akala ni Catherine, yun na ang huling pagkikita nila ni Brian. Hindi naman niya masyadong inisip yon. Kaya nagulat siya nang makita ito sa department store. Dala ang leather shoes ng kapatid nito. Catherine! Tawag sa kanya ni Brian. Lumingon siya agad. Oh, sir, ikaw pala. Ano kailangan mo? Bibili ka ulit ng sapatos? Nahihiya nitong inabot ang sapatos. Kasi yung kapatid ko, malaki yung paa. Hindi kasya sa kanya yung mga sapatos. Pwede pa kayang mapalitan to? Tinanggap ni Catherine ang paper bag. Sige po, wait lang po kayo rito. Itatanong ko lang po sa manager namin. Size lang naman po ang gusto niyong palitan, di ba? Tumango naman agad si Brian. Tipid lang siyang umiti. Pumunta na siya sa manager. Nalaman niyang pwede naman, pero may mga kailangan lamang ayusin sa record. Pagbalik ni Catherine, dala niya na ang pinalit na size ng sapatos. Eto na po ang sapatos. Nakangiting sabi ni Catherine. Marahang tinanggap yun ng binata. Salamat! Mukhang wala na namang kailangan si Brian, kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin ito umaalis. Awkward tuloy siyang umiti sa harap ng binata. Napatingin siya sa mga sale na tsinelas. Sir, baka gusto niyo po ng tsinelas? Matibay po ang mga yan at 50% off. Kaya pili na po kayo. Pang si sale stock niya pa. Umawang naman ang bibig ni Brian. Sige, bibili ako. Hinayaan niya naman itong mamili. Kaso, nahawakan na yata nito lahat ng tsinelas. Wala pa rin itong mapili. Maya-maya, may isang customer na namimili ng sapatos. Mas priority kasi nila ang bumibili ng mga sapatos sa istante. Kapag sale ang produkto, hinahayaan nilang pumili ang mga customer. Nawala ng atensyon ni Catherine kay Brian. Matagal din kasing magsukat ang mag-inang customer kanina. Mabuti na lang at may napili na ang mga ito. Kalalabas lang ng mga ito, kaya ganoon na lang ang gulat niya nang magsalita si Brian sa kanyang likuran. Bibilhin ko tong tsinelas. Saad ng binata. Napatingin siya sa tsinelas na hawak nito. Halos 1 oras niya nang ina-assist ang mag-ina kanina. Ibig sabihin, 1 oras na ring namimili ng tsinelas si Brian. Okay po sir, punta na po kayo sa cashier. Sagot ni Catherine. Ibinaba nito ang tsinelas. Hindi mo ako i-assist? Kumunot ang noo niya. Po? Doon po kayo magbabayad. May iba pa po ba kayong bibilhin? Umawang ang bibig ni Brian. Tumingin ito sa paligid. Bibili ako ng medyas. Hindi alam ni Catherine kung matatawa siya o ano sa inaasal ng binata. Gayunpaman, iginiya niya pa rin ito papunta sa rack ng mga medyas. Sinamahan niya na rin magbayad sa cashier. Pakiramdam ni Catherine kapag hindi niya pa sinamahan, parang bata na itong magwawala. Nagkatinginan sila ni Brian. Thank you po sa pag-purchase sa store namin. Balik po kayo ulit. Napalunok naman ang binata. Sige, babalik ako. Pagkaalis na ni Brian, mahina siyang tumawa. Hindi niya na talaga mapigilan. Kung makapagsabi ito na babalik, para namang girlfriend ang trato sa kanya na naglalambing. Feel ko, type ka nun, Catherine. Sabi sa kanya ni Naomi.
Natawa na lang siya. Baliw, hindi naman siguro. Tumaas ang isang kilay ni Naomi. Isang oras na naghintay at nakatingin lang sa'yo, hinihintay kang matapos, tapos sasabihin mong hindi ka type, halatang gustong-gusto ng atensyon mo. Napailing na lamang si Catherine. Hindi niya nalang pinansin yon. Baka naman hindi na babalik si Brian sa department store. Pero mukhang mali siya ng sapantaha. Muli na namang bumalik ang binata at paulit-ulit na lang na nangyayari yon. Hindi tuloy maiwasan ni Catherine na mapansin ang mga diskarte ni Brian sa kanya. Pigilan niya man, nagkakaroon na ng munting paghanga sa kanyang dibdib. Akala niya, paulit-ulit na lang silang ganoon hanggang sa naglakas loob na si Brian sa kanya. Brian, anong ginagawa mo rito? Pasarado ng mall ah, tanong ni Catherine. Napatingin ang dalaga sa ibang store sa mall. May mga bukas pa naman, pero sarado na rin ang iba. Department store lang talagang unang nagsasara, kaya mas maaga siyang nakakauwi. Bahagya namang lumapit sa kanya si Brian. Ihinintay lang talaga kita. Gusto sana kitang ayaing mag-dinner. Namalayan na lang ni Catherine na nasa restaurant na siya kasama si Brian. Madali itong kausap at nakaka-relax kasama. Sa bawat kwento nito, naiintriga pa siyang lalo na mas makilalang binata. Napasandal si Brian sa upuan. So, anong kwento mo? Working student ka, di ba? Alam kong nakakapagod yan pero mabuti at nababalansi mo pa rin. Tumango naman si Catherine. Gusto ko kasi talaga matuto sa buhay. Saka okay naman, madali naman akong mag-adapt ng environment na meron ako. Ayoko rin kasi umasa sa pera ni Lola, sa kanya na lang yon. Napangiti naman si Brian. Mukha talagang interesado sa kanya. Bukod sa pangalan, year at edad mo, ano pang tungkol sa'yo? Tipid na ngumiti si Catherine. Laking lola at lola ko. Strict at parehong teachers. Si Lola na lang ang kasama ko at active sa simbahan, kaya madalas din talaga ako magsimba. Pwede bang sumama sa inyo ng lola mo minsan? Tanong nito sa kanya. Napasinghap si Catherine. Wala pa siyang pinapakilalang lalaki kahit isang beses. Pinagbabawalan din kasi siyang mag-boyfriend kaagad hanggat hindi pa nakakatapos ng pag-aaral. Napakagatlabi si Catherine. Baka kasi magalit si Lola. Never pa ako nagpakilala ng lalaki sa kanya. Wala rin akong friends na lalaki nung high school ako. Kung meron man, kilala niya lahat at nasa simbahan. Kaya kung bigla na lang kitang isasama, baka magalit yon. Kahit sabihin kong kaibigan kita, iisipin pa rin na boyfriend kita o kaya manliligaw. Bawal pa kasi ako mag-boyfriend hanggat hindi pa ako nakaka-graduate. Para rin naman sa kinabukasan ko ang paghihigpit nila kaya naiintindihan ko. Bahagyang napayuko si Brian. Kung ganon, hindi ako lalapit. Kahit matanaw lang kita, kahit hindi na tayo mag-usap. Sabay lang tayong sumimba. Okay na sa akin yun. Kung pwede, pagkatapos, mamasyal tayo at kung hindi naman, okay lang din. Uuwi na lang ako pagkatapos nun. At ako rin, hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Ikaw pa lang ang babaeng nilapitan at kinausap ko ng ganito. Hindi na mapigil ni Catherine ang ngiti. Pareho silang baguhan sa ginagawa nila, pero pareho naman silang nahuhulog sa isa't isa. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman yon. Ikaw, nag-aaral ka pa ba? Ilang taon ka na ba? Tanong ni Catherine, nagsisimula ng maging interesado sa binata. Nilunok ni Brian ang kinakain. 27 na ako, hindi na ako nag-aaral, tapos na ako, may trabaho na rin. Pero hindi ako sumakay sa barko ngayon. Seaman ako, Catherine. Natigilan siya sa pagkain. Parang alarm na sumanting sa kanyang mga tenga ang salitang seaman. Sa lahat ng ayaw niya, sa seaman pala talaga siya mapapalapit. Bahagya tuloy siyang na-turn off. Bumagal ang pagnguya ni Catherine. At talaga? Hindi ko inaasahang seaman ka? Oo, ilang taon na rin. May mga tiyuhin din kasi ako mga seaman kaya medyo tinulungan na nila ako sa pag-aaral ko nun. Scholar din kaya madali na lang. Nakangiting saad ni Brian. Dahan-dahang tumango si Catherine. Paano kapag nasa barko? Kunwari may girlfriend ka, diba? Minsan walang signal sa barko. Paano yon? Nagkibit balikat si Brian.
May mga lugar naman na may signal. May internet din na binibigay ang company. Medyo limitado lang. Saka hindi ko pa alam kung paano ang setup. Gaya nga ng sabi ko, hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend. Kaya hindi ko alam kung mag-work ang LDR. Pero para sa akin, kaya naman yon. Basta marunong magtiwala sa isa't isa. Napalunok si Catherine. Pero hindi ba mahirap manatiling tapat? I mean, ang tagal mong wala tapos kung sakaling may girlfriend ka, pareho lang kayong maiinip. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Brian. Naiintindihan ko kung bakit naiisip mo yan. Pero hindi lahat ng seaman ganyan. Depende lang talaga sa tao. Napayuko si Catherine. Medyo magiging totoo ako sa'yo. Ayoko talaga sa mga seaman. Sa tingin ko mga manloloko kapag seaman. Alam kong hindi lahat ng seaman ganon, pero mahirap alisin ang pakiramdam na to sa akin eh. Base na rin sa mga kakilala ko. Naiintindihan ko. Pero pangako, hindi ako ganon. Hindi ko kayang mangloko. Labag sa mga prinsipyo ko sa buhay yan. Sagot naman ni Brian. Tiningnan niyang mabuti ang binata. Bahagyang napanatag si Catherine. Hindi naman siyang naka-experience pero takot na agad siya. Kailangan niya lang talaga siguro ang magtiwala. Nang matapos silang kumain, hinatid na siya ni Brian hanggang kanto. Baka pagchismisan pa sila at makarating sa kanyang lola. Alam kong bawal pa pero pwede ba akong manligaw? Tanong ni Brian sa kanya. Sandaling nag-isip si Catherine. Panliligaw lang naman yon. Hindi naman ibig sabihin na sasagutin niya na. Wala naman sigurong masama kung tanggapin niya si Brian bilang manliligaw. Marahan siyang tumango. Sige, pero wag muna nating sabihin kay Lola ha. Sa atin na lang munang dalawa. Lumawak ang ngiti ni Brian. Parang gusto pa nga siyang yakapin sa sobrang tuwa. Pinigilan lang talaga nito ang sarili. Mahina na lang siyang tumawa. Sige na, umuwi ka na. Masyado kang nasasabik dyan. Kita na lang tayo sa simbahan at text and call na lang. Nakangiting sabi ni Catherine. Tumango naman agad si Brian. Sige, text and call na lang. Simula ng gabing yon, nagsimula na nga silang magkalapit ni Brian. Medyo nawawala na ang mga maling akala niya tungkol sa mga seaman. Mabait at masarap kausap si Brian kaya mas lalong nahuhulog ang loob ni Catherine. Nang dumating ang araw ng linggo, kasama niya ang kanyang lola. Sumabay sila sa maliit na jeep ng pamilya ni Aling Ellie. Nang sumakay si Edwin, napangiti naman agad ito nang makita siya. Pagkababa pa lang ng simbahan, nakita ni Catherine si Brian sa labas. Simpleng itim na shirt at trouser pants lang ang suot. Nang magkatinginan sila, pareho silang napangiti sa isa't isa. Habang nasa simbahan, inabala ni Catherine ang sarili sa misa, pero pasulyap-sulyap siya kay Brian. Nagulat na nga lang siya nang umupo ito sa kanyang tabi. Hindi siya nagpahalata dahil nasa gilid niya ang kanyang lola. Mukha tuloy silang ewan, magkakilala pero hindi nagpapansinan. Pagkatapos ng misa, nagpaiwan naman ang kanyang lola sa simbahan. May meeting pa kasi ito at ang association ng simbahan. Ihahatid na lang daw ng asawa ni Aling Ellie pa uwi. Habang si Catherine naman, pinayagang gumala ng kanyang lola. May bibilhin din naman siya na kailangan sa school. Catherine! Tawag sa kanya ni Edwin. May pupuntahan ka raw sabi ng lola mo. Samahan na kita. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi pwede. May ibang lakad pa kasi ako. Sinabayan pa siya ni Edwin sa paglalakad. Talaga? Saan? Ipagmaneho na kita. Hihiramin ko ang sasakyan ni kuya. Ihatid na lang kita kung saan ka para makatipid ka sa pamasahe. Napabuntong hininga si Catherine at tumigil sa paglalakad. Seryoso? Wag na Edwin, kaya ko na. Ako nang bahala. May kasama rin kasi ako. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Brian. Catherine! Napatingin naman agad siya sa lalaki. Brian, sorry matagal ako. Nainip ka na siguro. Catherine! Sino yan? Seryosong tanong ni Edwin. Umawang ang bibig niya. Brian si Edwin, kaibigan ko. Family friend. Edwin si Brian, kaibigan ko rin. Nagkatinginan sila ni Brian. Tumango ang binata na parang naiintindihan nito ang sitwasyon. Kapag sinabi niya kasi na manliligaw niya,
Baka makarating pa sa kanyang lola. Tinapik ni Catherine ang dibdib ni Edwin. Sige Ed, alis na kami ah. Huwag mo na lang sabihin kay lola na lalaki ang kasama ko. Alam mo naman yon, guy friend ko lang, iisipin agad na boyfriend ko na. Hindi sumagot si Edwin pero seryoso naman ang tingin nito kay Brian. Gayunpaman, umalis na rin naman sila roon. Motor lang din ang dala ni Brian. Sanay naman siyang sumakay kaya hindi na siya nahirapan. Sino yon? Maliligaw mo rin? Tanong sa kanya ni Brian. Mahina siyang tumawa. Ano ka ba? Hindi, kaibigan ko lang. Malapit lang talaga kami kasi nga family friend namin. Tumango na lamang si Brian. Tipid siyang napangiti, mukhang seloso pa yata ang binata. Nagpipigil lang dahil wala pa namang karapatan sa kanya. Naging tuloy-tuloy ang panliligaw sa kanya ni Brian kahit nang sumakay na itong muli sa barko. Naging consistent pa rin ito sa panliligaw sa kanya. At kahit bawal, sinagot niya na nga si Brian. May mga pagkakataong nagpapadala ito ng bulaklak para sa kanya. Hindi niya alam kung papaano iyon itatago sa lola niya, kaya kapag umuuwi, mabilis siyang umaakyat sa itaas. Sinisikap niyang hindi muna siya makita bago pumasok sa kwarto. Minsan naman, iniiwan niya muna sa bahay ng kaibigan na si Anika. Masaya naman si Catherine sa kanyang buhay. May mga problema man, nare-resolve niya pa rin. Pero naging tuloy-tuloy na papasok ang mga suliranin sa kanya nang mawala ang huling tao na nagmamahal at nag-aruga sa kanya simula nang siya'y bata pa. Hello! Ano? Ayos ka lang ba dyan? Sorry, ngayon lang ako nakakontak sa'yo. Naubos na ang MB ng internet dito sa amin. Malayo pa kami sa port. Satellite lang ang gamit ko kaya saglit lang to. Kumusta ka dyan, Catherine? Mabilis at sunod-sunod ang tanong sa kanya ni Brian. Alam niya nagmamadali ito. Nahihiya siyang tumawag pa talaga si Brian sa kanya para lang alamin ang kalagayan niya. Napakagatlabi si Catherine. Dapat hindi ka na tumawag. Mahalang bayad sa inyo kapag tawag, di ba? Kahit buong sahod pa ng isang buwan ang magastos ko para sa tawag na to, ayos lang sa akin. Kumusta ka na, Catherine? Anong nararamdaman mo ngayon? Nahimigan niya ang pag-aalala sa boses nito. Okay na naman ako. Naayos na rin ang mga kamag-anak ni Lola ang burol. Nalulungkot lang talaga ako. Pakiramdam ko, mag-isa na lang ako. Umiiyak na pag-amin ni Catherine. Napabuntong hininga si Brian. Kung nandyan lang sana ako, nadamayan sana kita. Matagal pa akong makakauwi. Nafo-frustrate ako na wala ako sa tabi mo ngayon. Boyfriend niya si Brian kaya naiintindihan niyang grabe na ito kung mag-alala. Na-appreciate niya lahat ng ginagawa nito para sa kanya. Sayang lang at hindi niya naipakilala sa kanyang lola bago man lang ito pumanaw. Pinunasan ni Catherine ang mga luha. Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Malakas ako. Sige na, ingat ka dyan. Ibababa ko na to. Baka maging mas mahal pa tong tawag. Sige, mag-iingat ka rin dyan. Kapag nasa port na kami, kukontak agad ako sa'yo. Kapag may problema, i-chat mo lang sa akin ha. Tutulong ako sa'yo hanggat kaya ko. Sabi pa ni Brian. Nagpasalamat na lamang si Catherine. Pagkababa ng tawag, huminga siya ng malalim. Nahihiya siyang istorbohin si Brian. Alam niyang breadwinner ito sa pamilya. Hindi niya gusto na sabihin ang mga problema sa binata. Ayaw niyang mahati pa ang atensyon nito. Kaya niya naman ang kanyang sarili. At gusto ng buyer na tapusin ang lahat sa susunod na linggo, deklara ni Margaret, ang kanyang tita. Pinakamagandang option na to para sa ating lahat. Unti-unting kumunot ang noo ni Catherine. Anong ibig mong sabihin na pinakamagandang opsyon? Nagbebenta ka ng bahay, Tita Margaret? Hindi mo magagawa to. Binenta nyo na nga ang mga lupa ni na lolo at lola, pati ba naman tong bahay? Hindi nyo palalagpasin? Lumingon si Margaret na inis sa kanya. Catherine, hindi ito ang oras para sa mga kadramahan mo. Napag-usapan na namin tong magkakapatid. Anong gagawin namin sa mga lupa ng mga magulang namin? Itenga namin para sa'yo? Naikuyom ni Catherine ang kanyang mga kamao. Ganyan na ba talaga kayo? Pinaghirapan ito ni na lola at lola nung mga teacher pa lang sila. Kahit itong bahay na lang sana, iwan niyo sa mga ari-arian.
Nandito ang mga alaala nila at ang mga alaala nyo nung mga bata pa kayo, di ba? Paano na yung lahat? Mas mahinahon ang boses ng kanyang tita Leah. Naiintindihan namin ang nararamdaman mo, Catherine. Pero hindi praktikal na hayaan pa namin tong bahay. Wala na rin naman ibang titira dito kundi ikaw. Sa akin ka na lang makikitira. Umiling si Catherine. Hindi siya papayag. Hindi siya makikitira kahit sino sa mga tiyahin niya. Gagawin lang naman siyang utusan ng mga ito. Lalagyan ng kontrol ang kanyang buhay. Praktikal? Tumaas ang boses ni Catherine. Praktikal para sa inyo siguro. Paano naman ako? Wala na akong ibang mapupuntahan. Ayokong makitira sa inyo. Nagdilim ang ekspresyon ni Margaret. Di wag kung ayaw mo. Hindi ka naman pinipilit eh. Basta ang amin lang, mabenta ang bahay ng inay. Kailangan mong itigil ang pag-arte na parang bata, Catherine. Matanda ka na. Tumira ka kung saan mo gusto. Wala ka namang dapat boses dito kung tutuusin. Apo ka lang, mga anak kami. Bago ka, mas may karapatan kami sa mga ari-arian ng mga magulang namin. Apo lang? Nabasag ang boses ni Catherine. Dito ko ginugol ang pagkabata ko. Apo ako at dito nakatira, kaya may karapatan din ako. Wala! Isaksak mo yan sa kokote mo. Gigil na sigaw ni Margaret. Nanggigigil na ako sa'yo. Wala na rin naman ang ama mo. Ampun lang naman siya kaya mas lalo kang walang karapatan. Kung tutuusin nga, hindi ka naman talaga tunay na apo. Wala siyang nagawa kundi ang umalis. Binenta pa rin talaga ng mga ito ang bahay ng kanyang yumaong lola. Nag-boarding house na lang si Catherine. Wala siyang ibang ginawa kundi mag-aral, magtrabaho, at tustusan ng sarili. Bakit hindi mo sinabi sa akin nagbo-boarding house ka na pinalayas ka ng mga tita mo? Puno ng lungkot ang mga mata ni Brian. Kauuwi lang nito, kabababa pa nga lang ng barko. Hindi na muna nagawang makauwi sa pamilya. Siya muna ang unang pinuntahan at kinumusta. Nang mahigpit siyang yakapin ni Brian, naiyak na lang talaga si Catherine. Pinilit niyang magpakatatag ng ilang buwan pero sumabog pa rin talaga siya. Boyfriend mo ko, Catherine. Kahit ano pwede mong sabihin sa akin. Hinaplos ni Brian ang kanyang buhok. Umiling si Catherine. Ayokong sobra mo akong isipin habang nasa barko ka. Nasa gitna ka ng trabaho. May stress ka lang kung pati problema ko iisipin mo pa. Pinunasan ni Brian ang kanyang mga luha. Alam kong sanay ka ng mag-isa. Pero huwag mong kalilimutang pamilya mo na ako ngayon. Boyfriend mo ko kaya pwede kang magsabi sa akin. Kinuha ni Brian ang mga gamit niya. Kumain ka na ba? Halika, kumain na muna tayo. Ilang buwan lang ako nawala pero nangayayat ka na. Magkahawak kamay silang naglakad palabas. Malapit na kasi ang graduation kaya sobrang busy ko na talaga. Sayang, hindi man lang naabutan ni Lola na makagraduate ako. Marahan siyang inakbayan ni Brian. Pero siguradong masayang lola mo kung nasaan man siya ngayon. At sa graduation, alam kong wala kang kasama. Kaya akong sasama sa'yo sa pagmamarcha mo. Napangiti si Catherine. Salamat, Brian. Malaking bagay sa akin ang pagsama mo. Kumain na sila sa labas. Late na siyang umuwi. Wala naman siyang gagawin sa mga susunod na araw, kaya ayos lang kahit mapuyat siya. Tapos nang inaasikaso ni Catherine sa school, kaya trabaho at bahay na muna ang pinagkakaabalahan niya. Catherine! Tawag ni Brian nang nasa tapat na sila ng boarding house. Lumingon naman agad siya sa kanyang boyfriend. Ano yon? May kailangan ka? Hinaplos ng binatang mukha niya. Gusto ko sanang makilala ka ng pamilya ko. At pagka-graduate mo sana, gusto kong magpakasal na tayo. Natigilan si Catherine sa sinabi ni Brian. Mahal niya naman ang binata pero hindi niya inasahan na gusto na nitong magsettle. Gusto niya rin naman iyon pero hindi niya pa rin maiwasang mabigla. Bumaba ang haplos nito sa braso, papunta sa kamay niya. Alam kong mabilis, na nabibilisan ka pero sigurado ako sa'yo. Catherine, ikaw lang ang babaeng gusto kong pakasalan. 27 na ako at gusto ko rin namang mag-asawa. Kaya lang, ikaw bata ka pa. At naiintindihan ko kung tatanggihan mo ko. Pero gusto ko nang i-assure na kung papayag ka, hinding-hindi ako magiging hadlang sa mga pangarap mo.
Hindi muna tayo magkakaroon ng anak para makapag-focus ka muna sa sarili mo. Huminga si Catherine ng malalim at napangiti. Gusto ko rin yun, Brian. Wala na rin naman akong ibang naiisip na maging asawa ko kundi ikaw lang. Walang rason para hindi ako magpakasal sa'yo. Binalot siya ni Brian sa isang masuyong yakap. Mas lalo lamang bumabaha ang galak sa kanyang dibdib. Wala na siyang pamilya at magiging masaya siya kung ibabahagi niya ang kanyang buhay kay Brian. Sa mga sumunod na araw, dinala na nga si Catherine ni Brian sa bahay ng pamilya nito. Kinakabahan siya pero lagi namang sinasabi ng binata na mabait ang mga magulang at mga kapatid nito. Yun nga lang, mukhang kabaliktaran ng lahat ng yon ang pakikitungong kanyang natanggap mula sa mga ito. Ano? Girlfriend mo? Tanong ng nanay ni Brian, halatang nadidismaya. Hinawakan ni Brian ang kanyang kamay. Opo, girlfriend ko po, si Catherine. Hindi na muling nagsalita ang nanay ni Brian. Bumati sa kanyang ama nito pero malamig naman ang pakikitungo sa kanya. Magiliw lang yata sa kanya ang mga kapatid ng binata pero hindi niya na lang masyadong inisip yon. Giselle, lovely, pakihanda ng mga dala kong pagkain sa lamesa para makakain na tayong lahat. Utos ni Brian sa mga kapatid. Napatingin si Catherine sa buong bahay. Hindi masyadong malaki pero malinis at maayos naman. Nakahilera ang mga awards at trophies. Napangiti siya, masaya siguro para sa magulang na makita kong lahat ng mga anak nag-aaral ng mabuti. Oh, cum laude ka nung graduate ka? Namamanghang tanong ni Catherine nang makita niyang tarpaulin na nakasabit sa may garahe. Napapikit naman sa inis si Brian. Ano ba namang mga tao rito? Ang tagal na niyan, hindi pa tinatanggal. Mahinang tumawa si Catherine. Bakit naman tatanggalin? Baka proud lang talaga sa'yo kaya hindi nila matanggal-tanggal. Saka ikaw ang unang nakagraduate sa pamilya niyo, di ba? Tumango naman si Brian. Oo, ako nga. Pero yung sa tarpaulin, proud pa ba yan? Ginagawa na nga lang yan ng pangharang sa ulan. Tingnan mo naman, nilagyan na ng doodle, may drawing na pangil. Ginawa na akong vampira. Mahina siyang tumawa. Tiningnan niyang muli ang tarpaulin. Gwapo pa rin naman kahit mukhang marami ng pinagdaanan ang tarpaulin nito. Hinawakan ni Brian ang ulo niya at pilit na ibinaling rito. Maya-may nagsimula na silang kumain. Maayos naman lahat, nakakain naman siya. Dinadaldal din kasi siya ng mga kapatid ni Brian, kaya nawala ang pagkailang ni Catherine. Talaga, Kuya Brian? Ibig sabihin pagka-graduate ni Ate Catherine magpapakasal na kayo? Tanong pa ni Giselle. Tumango naman ang binata. Oo, pumayag naman siya. Gusto ko na rin kasi talaga magpakasal kami. Nasa edad na rin naman ako para mag-asawa. Naibagsak ng nanay ni Brian ang mga kubyertos nito. Teka lang anak, bakit parang nabibigla ka dyan? Magpapakasal? Sigurado ka ba? Inabot ni Brian ang kamay niya. Ramdam ni Catherine pagpasok niya pa lang sa bahay na yon, tutol na ang mga magulang ni Brian sa kanya sa pagiging girlfriend ng anak ng mga ito. Paano pa kaya sa kasal na gusto nilang dalawa ng binata? Hindi po ako nabibigla, Mama. Mahal ko po si Catherine, kaya gusto ko na po siyang pakasalan. Buong-buo ang loob na sabi ni Brian. Umiling ang nanay nito at tumingin kay Catherine. Iha, tatapatin na kita. Hindi naman sa ayaw kita para sa anak ko, kaya lang hindi ako pabor na magpakasal agad kayo. Mama naman, ungot ni Brian. Pero matatag pa rin ang paninindigan ng ina ng binata. Alam mo ba mga responsibilidad ni Brian ngayon? Siya ang nagpapaaral ng mga kapatid niya ngayon. May pinapagawa pa rin siyang bahay sa probinsya. Maraming gastusin, tapos gusto niyo nang magpakasal kayo? Kumunot ang noo ni Catherine. Hindi niya gusto ang kanyang mga naririnig. Pangit sa kanyang pandinig na tawaging responsibilidad ni Brian ang pagtulong nito sa kanyang pamilya. Kahit pa sabihing nakatapos na si Brian, hindi pa rin dapat nito maging responsibilidad ang mga kapatid. Ngayon ay alam niya na kung bakit hindi nakaipon ang kanyang boyfriend. Agad namang naghanap ng isasagot si Catherine. Hindi naman po ako aasa sa pera ni Brian. Nag-aaral po ako, patapos na rin po at marunong po akong kumayod para sa sarili ko.
Kaya ko pang kumita ng sarili kong pera. Umiling naman ang ama ni Brian. Pero iba pa rin kapag may asawa na. Paano kapag nagkaroon kayo ng anak? Lalaki ang nagdadala sa pamilya. Alam kong hindi matitiis ni Brian na magbigay sa'yo kapag kasal ka na. Hati ng pangtustos. Hindi namin inoobliga na habang buhay na mag-abot sa amin ng pera si Brian. Ang amin lang, mapatapos niya mga kapatid niya. At kapag ayos na, pwede na kayong magpakasal. Hindi na namin kayo pakikialaman. Saka bata pa kayo, huwag kayong masyadong magmadali. Marami pang mangyayari. Wala silang nagawa ni Brian kundi ang sundin ang gusto ng mga ito. Para silang mga pipe na hindi na nakapagsalita kanina. Pagkabigo ang nararamdaman ni Catherine pero alam niya rin na ganoon din si Brian. Sa kanilang dalawa, ang binata ang mas gustong-gustong magpakasal sa kanya. Hinaplos ni Catherine ang kamay nito. Huwag mong masyadong isipin yon, okay lang naman sa akin. Huminga ng malalim si Brian. Nahihiya ako sa iyo eh. Hindi mo dapat natatanggap ang ganong klaseng pagtrato mula sa mga magulang ko. Pasensya ka na talaga. Alam kong nasaktan ang damdamin mo. Kahit ako, pakiramdam ko, na-reject din ako ng sarili kong pamilya. Tipid siyang napangiti. Binibigyang panatag ang kanyang boyfriend. Hindi ako babasaging kristal, Brian. Hindi mo ba ako kilala? Matatag ang pagkatao ko. Hindi ako basta naapektuhan sa mga salita. Hayaan mo na. Ayoko ma-stress ka pa. Hindi naman kita iiwan dahil lang ganun ang pamilya mo sa ating dalawa. Mataman siyang tiningnan ng binata. Kapag napatapos ko ng isa kong kapatid sa college, magpakasal tayo ah. Kahit umayaw sila, wala na akong pakialam. Bahala na. Matatanggap naman nila yon kapag nandyan na. Catherine, sa ngayon, mag-iipon ako para mabigyan naman kita ng magarbong kasal at ready tayo sa buhay na haharapin natin bilang mag-asawa. Napangiti naman si Catherine. Siyempre, mag-iipon din ako. Pareho tayo, Brian. Tayong ikakasal kaya paghandaan muna natin. Tumango si Brian at mahigpit siyang niyakap. Alam ni Catherine na kaya nila yon. Masyado nilang mahal ang isa't isa para lang masira sa sinasabi ng mga magulang ng binata. Yun na nga ang naging goal nila sa buhay ng araw na yon. Tinanggap nila ang sinabi ng mga magulang ni Brian. Baka masyado silang nagmamadali, kaya kikilos na lang muna sila ng dahan-dahan. Ang ganda-ganda mo ngayon. Nakangiting puri sa kanya ni Brian. Napanguso si Catherine. Siyempre, ikaw ba naman ang sponsor ng dress at pagpapasalan ko? Ikaw naman kasi, sabi ko pwede nang sa ukay-ukay lang. Graduation lang naman to, isang gamit lang. Marami namang magaganda doon. Saka, bakit salon pa? Marunong naman akong mag-makeup sa sarili ko. Mahinang tumawa si Brian. Regalo ko na yan sa'yo. At may isa pa akong regalo. Tumaas ang isang kilay ni Catherine. Regalo na naman? Ano ka ba? Bakit ang hilig mong magbigay ng regalo? Mamaya pag initan na naman ako ng mga magulang mo, sabihin, nakikihati ako sa pera mo. Pero charot lang, love ko naman ang pamilya mo kahit ganun sila. Humalakhak ulit si Brian. Lingon ka sa likuran mo. Napalingon naman agad si Catherine. Napasinghap siya nang makita ang mga kaibigan niya na may hawak ng mga lobo na letters. Naalok na naman siya ng kasal, pero iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag mismong proposal sa harap ng maraming tao. Alam kong matatagalan pa bago tayo magpakasal, pero gusto kong gawin to sa'yo bilang pangako na rin na ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Malambing na sabi ni Brian. Naluluha na si Catherine habang nakatingin sa kanyang nobyo. Hindi talaga siya nagkamali kahit marami siyang pagdududa kay Brian. Kahit seaman ito na akala niya'y manloloko, masasabi niyang swerte pa rin siyang tinanggap niya ang binata sa kanyang buhay. Will you marry me, Catherine? Inilabas ni Brian ang isang singsing. Sinapo niyang mukha ng kanyang nobyo. Alam na alam mo ang sagot ko dyan, Brian. Oo, pakakasalan kita. Pagkatapos ng proposal na yon, kumain na sila sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi niya alam na nagpa-reserve pala si Brian sa isang restaurant para sa kanya. Naging celebration tuloy yon ng engagement nila at graduation niya na rin. Ang ganda ng singsing mo, Catherine. Hindi matanggal ang tingin ni Naomi sa kanyang suot na singsing. Mahina siyang tumawa.
Hindi ko nga rin inaasahang bibigyan pa ako ni Brian. Matagal na niya akong inalok ng kasal, pero usap-usap lang, hindi ko naman inasahang gagawa pa siya ng pakulong ganito. Bumaha ang inggit sa mga mata ni Naomi. Ang swerte mo naman sa boyfriend mo. Sana may katulad din ako ni Brian. Hindi napigilang magtanong ni Catherine. Oo nga pala, kumusta na ba kayo ng boyfriend mo? Umiling si Naomi. Ayoko na, napagod na talaga ako sa kanya. Hiwalay na kami. Ako nang nakipaghiwalay, nakakasawa na. Tumango agad siya. Hay nako, mabuti naman at nagising ka na. Tamang desisyon yan. Hindi ka dapat nagpapakamartir sa pag-ibig. Huwag kang mag-alala, hayaan mo't magkakaroon ka rin ng lalaking talagang magmamahal sa'yo. Napabuntong hininga si Naomi. Sana nga. Pagkatapos ng celebration na yon, sumakay na muli sa barko si Brian. Samantala, sa department store pa rin naman pumapasok si Catherine. Dahil matagal na at may experience, madali na siyang na-promote bilang manager. Tumagal lang din siya ng 1 taon doon pero parang nakukulangan pa siya sa mga naaabot niya. Gusto niyang makapag-ipon at magkaroon ng sariling bahay at lupa. Kaya sa sunod na baba ni Brian sa barko, kinausap niya na ito tungkol sa bagay na yon. Gusto mong pumunta sa abroad? Saan? Tanong nito sa kanya. Inilapag ni Catherine ang pagkain sa mesa. Sa Australia, caregiver ang tatrabahuhin ko. Nag-apply na ako sa agency. Madali na rin kasi may mga kaibigan ako nasa Australia na. Para kasi ang hirap mag-ipon dito sa Pilipinas. Saka lagi ka rin namang wala. Kaya habang hindi pa tayo kinakasal, mas maganda siguro kung mag-explore pa ako sa career ko. Saka makakaipon din ako ng maayos para sa kasal natin. Ilang taon ba? Tanong ni Brian at mukhang malalim ang iniisip. 3 taon lang naman, Brian. Umupo si Catherine at nagsimula ng magsandok ng kanin at ulam. Huminga ng malalim ang kanyang nobyo. Kapag uuwi ako sa Pilipinas, nandun ka naman. Mamimiss kita. Wala pa pero parang nangungulila agad ako sa'yo. Kapag may pagkakataong doon kami sa port sa bansang yun tumigil, magkita tayo. O kaya naman mag-iipon ako. Magtuturista ako ron para mabisita ka. Mahina siyang tumawa. Ano ka ba? Wag na. Sayang lang sa pera. Itabi mo na lang. 3 taon lang naman yon. Mabilis nang lumipas ang panahon, Brian. Isa pa, kung makapagsalita ka naman dyan parang hindi ka sanay sa LDR. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Iba pa rin kapag nandito ka sa Pilipinas. Bababa ako ng barko at ikaw ang bubungad sa akin. Hinaplos ni Catherine ang kamay nito. Huwag kang mag-alala. Promise, mabilis lang yon. Kapag nakabalik na ako, pangako magpapakasal agad tayo. Dumaan ang kagalakan sa mga mata ni Brian. Sa tingin ni Catherine, napanatag niya naman ang kanyang boyfriend. Dumating na nga ang araw na pumunta si Catherine sa Australia. Hindi niya masasabing madali maging caregiver. Wala naman talagang madaling trabaho. Pero para sa kanya, kahit mahirap, worth it naman sa sahod na natatanggap niya. Wala siyang tinutustos ang pamilya kaya talagang nakakapagtabi siya para sa sarili. Para kanino yan? Tanong ni Jane kasama niya sa apartment sa Australia. Sa boyfriend kong tampuhin, akala niya nakalimutan ko ng anniversary namin. Part lang naman ng plano ko yon, may surprise kasi ako sa kanya. Reregaluhan ko lang. Palagi nang ako ang pinapadala niya ng regalo kaya ako naman ngayon. Nakangiting sabi ni Catherine. Love language na yata talaga ni Brian ang pagbibigay ng regalo. Siya na lang talaga ang nape-pressure na tapatan ang mga binibigay nito sa kanya. Gusto niya naman na give and take ang relationship na mayroon sila. Naging ganoon lang ang daloy ng relasyon nila ni Brian. Lumipas ang 3 taon, ang alam ni Catherine, maayos at stable lamang kung ano ang mayroon sila ng kanyang nobyo. Kaya naman, hindi niya inasahan na sa kanyang pag-uwi, ibang Brian na ang kanyang madadatnan. Brian, okay ka lang ba talaga? Kinakausap na natin yung may-ari ng restaurant para sa taste testing pero lutang ka pa rin. Nag-aalalang sabi ni Catherine. Hindi naman sumagot si Brian. Malalim pa rin talaga ang iniisip nito. Pinalagpas niya yon, pero sa buong maghapon na inaasikaso nila ang kanilang kasal, parang wala sa wisyo ang kanyang boyfriend. Kaya bago siya nito ihatid, talagang nag-away pa sila ng malala. Pasensya na, mahinang sabi ni Brian.
Mapakla siyang tumawa. Pasensya na. Maghapon kang lutang. Yung wedding organizer hindi ka makausap ng maayos. Nakakahiya. Baka akala nila napipilitan ka lang magpakasal sa akin. Sa ating dalawa parang ako lang naman yung excited. Bakas ang kaguluhan sa mga mata ni Brian. I'm sorry. Pagod lang talaga ako ngayong araw. Marami lang talaga akong iniisip. Sorry. Bago pa matapos ni Brian ang sinasabi, bumaba na si Catherine ng sasakyan. Padabog niyang sinarado ang pinto. Sobrang naiinis talaga siya rito. Sa mga lumipas na araw, hindi na muna sila nag-usap. Akala niya pa ay susuyuin siya ng kanyang nobyo, pero hindi man lang siya nakatanggap kahit na text o tawag mula rito. Mas lalong lumaki ang pagtatampo ni Catherine kay Brian. Isang araw, pumunta siya sa ospital para magpa-check up. Medyo may problema din kasi sa kanyang sugar intake. Katatapos niya lang sa laboratory pero hindi siya nakatuloy sa paglalakad nang makita si Naomi. Malaki na ang tiyan at kasama si Brian na inaalalayan ito. Ayaw niyang mag-isip ng masama pero hindi siya mangmang para hindi maintindihan kung ano ang nasa harap niya. Unang napatingin sa kanya si Naomi at gulat na gulat. Catherine? Napalingon agad si Brian. Catherine! Namuo agad ang kanyang mga luha. Akmang lalapit sa kanya si Brian pero umatras siya agad. Hindi siya makapaniwala. Umawang ang kanyang bibig at habol ang hininga. Mabilis siyang tumakbo palabas ng ospital. Galit na galit si Catherine. Ayaw niyang mag-iskandalo roon. Natigil lang siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. Isang malakas na sampal ang natanggap sa kanya ni Brian. Ang kapal naman ang mukha mo para habulin pa ako. Talaga, Brian? May mukha ka pang naihaharap sa akin pagkatapos mong makabuntis ng iba? Lumandas ang luha mula sa mga mata ni Brian. Catherine! Makinig ka! Please, pagkakamali lang yun. Ikaw ang mahal ko. Magpapakasal nga ako sa'yo, di ba? Please, mag-usap tayo ng maayos. Nagpumigla si Catherine mula sa hawak nito. Alam mo naman pala na pagkakamali lang yun. Pero nagawa mo pa rin. Niloko mo pa rin ako. Anong dahilan mo? Hindi mo sinasadya? Paano hindi sinasadya? Sang bandang hindi mo sinasadya nang pumatol ka dyan kay Naomi? Sa kaibigan ko pa talaga. Sa dating katrabaho ko pa. Catherine, sorry. Umiiyak na sabi ni Naomi. Napatingin siya sa dalaga. Sorry? Pero buntis ka na ngayon? Binuntis ka nitong walang hiyang to? Gustong gusto kitang saktan, pero may awa pa ako sa'yo. Gusto kitang saktan pero hindi yung batang dinadala mo. Ano, masaya ka na? Oo nga pala, humiling ka dati na sana may lalaki ring nagmamahal sa'yo katulad ni Brian. Ang galing! Hindi ko naman alam na mismong boyfriend kong aahasin mo. Ang susunutin mo. Napahikbi si Naomi. Umiling lang ito. Sinusubukan siyang hawakan ni Brian pero malakas niyang itinulak. Hinubad niya ang singsing at halos isaksak na sa baga nito. Sa'yo na yan. Ibigay mo sa babae mo. Basura lahat ng mga pangako mo sa akin. Mas lalo mo lang pinatunayang manluloko ka. Sigaw niya pa kay Brian. Tinalikuran ni Catherine ang mga ito. Kapag mas nanatili pa siya roon, mas masasaktan niya lang ang dalawa. Galit na siya at alam niyang hindi na siya makakapagpigil. Nakita na lang ni Catherine ang sarili sa simbahan. Doon na lamang ang takbuhan niya kapag may problema siya. Simula nang mawala ang kanyang lola, sa may kapal na lang talaga siya nagsasabi ng kanyang mga problema. Maya-maya pa'y may tumabi sa kanya. Inabot sa kanya ni Edwin ang isang panyo. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw ang pinakamatapang at matatagang loob. Hindi ko inasahan na iiyak ka ng ganito dahil lang sa isang lalaki. Tinanggap niya naman ang panyo ni Edwin. Paano mo nalaman? Hindi ko inasahang nandito ka. Ang tagal nating hindi nagkita. Tipid na napangiti si Edwin. Resident doctor ako sa ospital kung saan ka nanggaling kanina. Kakain na sana ako pero bigla kitang nakitang tumatakbo. Sinundan kita kahit may duty pa ako. Napairap naman siya. Mukhang sisisihin pa siya ng kanyang kaibigan. Gayun pa man, nang niyakap siya ni Edwin, hiniling niyang sana manatili ito sa tabi niya ng kaunting oras pa. Tahan na, isuko mo sa Diyos lahat ng sakit na nararamdaman mo. Mawawala rin yan.
Laban lang, Catherine. Marahang sabi ni Edwin sa kanya. Simula ng araw na yon, kahit sobrang sakit, pinilit kalimutan ni Catherine si Brian. Kahit ilang beses nang nagmakaawa, hindi niya pa rin tinanggap. Dapat nitong panagutan ang maling ginawa. At siya naman, magpapatuloy sa buhay na bago at wala ang binata. Unti-unti naman siyang nakabangon, naging malapit din siya kay Edwin. Sa lumipas na taon, hindi niya inasahan na mahuhulog ang damdamin niya para dito. Kapag tinititigan niya minsan si Edwin, hindi siya makapaniwala. Matagal niya ng kaibigan ang binata. Para na ring anak ang turing ng mga magulang nito sa kanya. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya napansin kaagad. Wala na, masaya na yan si Kuya Edwin. Pakakasal na yung crush niya since grade 7. Laglag ng kapatid ni Edwin sa binata. Tinakpan naman agad ni Edwin ang bibig ng kapatid. Mahina na lang siyang tumawa. Naglalambing na yumakap siya sa binata. Ikakasal na tayo pero nahihiya ka pa rin sa secret feelings mo sa akin ng mga bata pa tayo? Natatawang sabi niya kay Edwin. Napangiti naman ito. Kahit yata tumanda na tayo at magkaroon ng apo, mahihiya pa rin akong malaman mong patay na patay ako sa'yo nun pa man. Mahina siyang tumawa. Akala niya noon si Brian na ang lalaki na para sa kanya. Pero mas may higit pa palang ibibigay ang Diyos sa kanya. Nang araw ng kasal, sa pagtatapos, nakita niya si Brian sa parke kasama ang mag-iina nito. Nagkatinginan silang dalawa. Wala na ang mapait na alaala at tanging galak na lang ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Niloko man siya ni Brian, marami rin naman siyang natutunan sa relasyon nilang dalawa. Hindi niya hinangad na karmahin ito dahil naniniwala siya na hindi lang talaga sila ang para sa isa't isa. At ngayong kasal na siya kay Edwin, batid niya na ito talaga ang binigay ng Diyos para sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na minsan nakakakilala tayo ng mga tao, hindi para manatili sa buhay natin, kundi para turuan tayo ng ibang klase ng pag-ibig at matutong pahalagahan ang ating mga sarili. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.